tayo po ay nagbabasa ng Biblia, lahat ng ating nabasa, ipamuhay natin, panghawakan natin. Amen. Amen po ba? Hindi nagbasa ka lang, kalimutan mo na tuloy. Wala eh. Amen po ba? Amen. Kailangan pwede ka lang nagbasa, kundi inuunawa mo. At pag naunawaan mo yon, nakain mo yon. Amen. Lakas mo yon. Yeah. Malagpagan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. So siya po ang magtatapos dahil kailangan po natin. Yung ating po mga kapatid sa Malis ay wala nga. Nag-rapture na ba? Ba't ang daming wala? Taga-ba't siya wala? Ang sabi ko po, makalimutan na po natin i-celebrate ang ating birthdays. Ang Valentine's Day, ang Christmas Day, ang New Year's Day, ang araw ng mga patay. Huwag lang po natin kalimutan yung breaking of the bread. Dahil yan lang po ang talagang ipinili ng ating Panginoon Kristo bago po siya umakyat ng langit, na huwag po natin kalimutan na magsama-sama i-celebrate, amen po ba, ang pagpapirasyon ng tinapay, amen po ba? Amen. Sa lahat pong nakagaganap at patuloy na narito, palagpagan po natin ating mga kalilisang. Praise God, dahil narito po, dumating po Sister Lilith. Amen. So, ibig sabihin po, kung si Kaseli ay walang patay at si Kamari Chris, kung sila po hindi po conflict ang kanilang mga oras at panahon, sila po ay narito talaga. Pero talagang may mga bagay na hindi maiwasan sa ating mga buhay. So sila muna ngayon nagkakaiwahiwalay. Amen. So naniniwala po tayo sa madarating na Sunday, sila po ay kumpletong makakasama po natin taga-Chao. Amen. God is good! All the time. Praise God. At salamat sa Panginoong Diyos sa buhay. Alam naman po natin yung katotoo ni Brother Boy, no, na alam niyo po ba, kaya tayo hindi po nag-reliance, nag-altar call, no? Hindi po nagiging uso na Jesus is my life yan kasi kapos tayo sa oras. Nanood niyo po? Kapos tayo sa oras, iba kasi ang ating gawain. Wala silang God's promise, amen? Kapos po tayo sa oras. Okay? Pero ang ating po talagang healing ay yung one by one, no? Ang kinakausap natin, dadalawin sa bahay, kung may mga pagkakataon tayo, pag Thursday may sakit, pag Saturday may sakit, at karamdaman doon po natin inilehans. And truly, na naramdaman ni Brother Boy kagabi, amen? Nung nilehans po natin siya, amen po ba? Praise God! At siya po yung pinagaling ni Jesus, kalakalan po natin. Amen? Kagabi ay wala po siyang boses talaga. Kaya nagpapaalam sa akin na hindi po siya makapag-preach sa Santol. Kaya nga si Mama Mary ang mag-preach ngayon sa Santol. No? Kasi nga po, wala po siyang boses. At hindi naman po kalooban ng Diyos na hindi magkakaroon ng boses ang mga anak niya. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng pandaraya ng kaaway, amen, we will take our stand. Amen po ba? Kapag alam po natin na may ginagawang jablo, amen, makati daw po yung nalamunan niya, wala talaga siyang boses. So, pinag-pray po natin siya at the same time, syempre sa kataong lupa, hindi ko alam kung ginawa niya ito. Sabi ko, binom ka na mainit ng tubig, amen po ba, para maginawaan. At ano ba yung sinabi ko, magluya, kasi nga, di ba, syempre. Okay, pero hindi po yung gamot. Pero ang tunay na gamot talaga si Jesus. Yeah. Amen po ba? Praise the Lord, palapakan po natin thank you sa buhay. At alam niyo po ba, hindi po yun aksidente kung bakit si Brother Boy ay nawala ng boses. Amen. Nangyari talaga na po yun para maparangalan ang Diyos sa buhay niya sa araw na ito. Amen. Amen. At tinan niyo si Nanay Carmencita. Dati hindi po siya makapaglakad. Amen. Ngayon, naglalakad na po siya kahit wala po yung tungkod. Wala pa lang po natin. At sabi nga po niya, nang dahil po sa iyo, sabi ko, no. Hindi po yun, si Jesus po yun. Amen? Amen. God is a working God. At tunay nga na yan po ang matotoo na talagang Jesus is my life, ang woman of God sa Jesus is my life ay hinirang at pinili ng Diyos. Amen? Amen. At sinasamahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, ipagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Praise the Lord. Sa aklat po ng John chapter 6,
6, verse 35. Come on, atin po buksan. Okay, ito po yung pinag-aaralan natin. Amen? Pero ang pinaka-teksto talaga po natin ay Hebrews chapter 12, verse 2. Kung bakit kailangan po natin na sa kabila po ng pagsubok, laban ng buhay, sa kabila po ng mabigat, ang laban sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa lipunan, sa barangay, kung saan man po tayo naroon, kung may labanan po, kaya we need to fix our eyes on Jesus. Amen. Amen? Hello? Ibig sabihin ng fix, immovable. Hello? Permanent, cannot be changed. Ano pa? Yun po yung ibig sabihin ng fix. Naka-fix po siya. Hindi po siya natitinag. Amen po ba? Nandun lang po siya, nakapirmis lang po siya. Permanent. Amen po ba? So, ibig sabihin, ito po mga storms, tribulations, problema, pagsubok sa ating buhay. Ano man po nangyayari, nagaganap sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa negosyo, sa trabaho, sa opisina, sa ano man po nangyayari, nagaganap, ibig sabihin, let nothing move you. Amen po ba? Hindi po ito ang dahilan na dumarating sa ating mga buhay, ng mga bigat, mga pagsubok. Yan po ang magpapaalis sa atin. Amen po ba? Yun po yung nagmumove sa atin. Na tayo po huwag nang sumamba, huwag nang maglingkod. Amen po ba? Huwag nang umasa sa Diyos. Amen po ba? Na kahit may sakit at karamdaman ka, kahit naroon pa rin yung high blood mo, diabetes mo, naroon pa rin po, aalis din po sa inyong, sa ating katawan yan kasi we choose to believe even we feel the pain. Amen po ba? Even we feel the pain na kahit pinag-pray ka, amen po ba, na matagal ng panahon, even though na naramdaman mo pa rin ang hapi at kirot, even though hindi pa po nagbabago yung sitwasyon ng buhay mo, still choose to believe God. Amen po ba? Dahil po sa lahat is just a season. That is not a life sentence. Amen po ba? Season mo lang yan. Nandyan ka lang sa pangyayari na yan. Hindi yung season na nagaganap sa buhay mo na mag-move ka. Amen po ba? Huwag mo hayaan ang season ng buhay mo, ikaw ay mapagupo ng season na yan, ng buhay mo. Amen po ba? It's just a season. It's not a life sentence. So everything will change. Amen po ba? Kasi po, lahat sa buhay natin, ang permanent ay change. Amen po ba? Amen. Yan lang po ang permanent sa buhay. Pagbabago. Walang hindi na natiling yun at yun lang nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Talagang nagbabago ang buhay. Ang takbo ng buhay. Ang pangyayari sa buhay. At kung nakakaranas ka ngayon na nabibigod ka, nalulungkot ka, nadidepress ka, amen po ba? Nabibigatan ka, huwag mo ngayaan na yan ang mag-move sa'yo, magpapaalis sa'yo sa pagsamba, sa paglilingkod, sa presensya ng Panginoon. Kasi season lang po yan. At pagkatapos ng pangamba na yan, takot na yan, ang pagkatapos po yan, ang susunod po niyan ay maligaya ka na. Amen? If nothing move you, wala pong nakakapag-alis sa'yo. Kaya manatili po tayo. Praise God, hallelujah. So, just fix your eyes on Jesus. Why? Number one, because He is the author of our faith and the perfecter of our faith. Amen po ba? Siya po ang nagtatag ng pananampalataya sa atin. Amen? Wala ka rito kung hindi nandahil kay Jesus. Binigyan ka ng Jesus ng pananampalataya, kaya po tayo po narito. Amen po ba? At yung pananampalataya na ipinagkaloob niya, no, ibinigay niya sa ating buhay, ay huwag po nating hayaan at hindi po yan nahayaan ng Diyos na hindi yan magiging perfect. Amen po ba? Kaya nga po ang proseso nga lang, medyo hindi maganda pag working to perfection ka na. Kasi meron talagang, syempre, meron pong pag-iwanan, merong pagputol, merong pagsuko. Amen po ba? Para magiging perfect ka. So the process is pain and heavy, but still, yan po ay makakabuti po sa ating lahat. Amen! So number 2, because He is the bread of life. Amen? Ang sabi po sa John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who comes to me
will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Amen. Amen. Sinasabi ko po last Sunday sa inyo na kung bakit ako ang tinapay ng buhay, bakit hindi ako ang bigas ng buhay? Kundi ako ang tinapay, kasi po talagang sa Europe, sa Jerusalem, amen po ba? Maging sa Lumang Tipan pa, alam niyo, ang Pilipinas lang talaga number 1 na uso ang bigas, amen po ba? Pero doon po sa Europe countries, sa Jerusalem, amen po ba, ang uso talaga doon ay tinapay. Sa kanila, napaka-importante ang tinapay. Sa Pilipinas, napaka-importante ang bigas. Amen po ba? Kung sa kanila, kung sinabi ni Jesus, na ako ang tinapay ng buhay, he who comes to me will never go hungry. Amen po ba? And whoever believes in me will never be thirsty. So, ibig sabihin, kung ang tinapay ay napakahalaga doon sa Europe, sa Jerusalem, napakahalaga. Ang bigas ay napakahalaga sa Pilipinas. Kung sinasabi po ni Jesus Christ na siya ang tinapay, na ibig sabihin po pala, kung si Jesus ang tinapay, kung ang tinapay ay mahalaga, ibig sabihin, si Jesus ay mahalaga sa ating buhay. Kasi po siya ang tinapay ng buhay. Amen. Amen. Pag sinabi natin si Jesus ang tinapay, at siya ang tinapay ay importante mahalaga, ang bigas ay importante mahalaga sa buhay. Kung si Jesus ay ang bigas at pagkain ng buhay, so si Jesus po ay napakahalaga sa ating buhay. Amen. Nanawa po ba natin? Amen. Kaya, praise God. Alam mo, sa Book of Amos, sa Amos po, basahin po natin ang aklat ng Amos, chapter 8, verse 11. Okay. Ang sabi po rito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasakit ng tagutom sa lupain. Okay? Darating daw po yun, ito po yun, ating panahon. Okay? Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasakit ng tagutom sa lupain. Ibig sabihin magpapasakit, darating daw po magpapasakit. Magpangyari siya, no? Ng tagutom sa lupain. Sabi po ni Prophet Amos, no? Though siya po ay minor prophet, okay? Kasi ang mga major prophets sila Jeremiah, sila Isaias, kasi sila po yung may mga books na haba-haba, mga kwento, di ba? Sa Amos, ilang chapter lang siya. Yung sila Habakkuk, mga minor prophets lang po sila kasi bakit minor? Short lang po ang kanilang mga messages. Amen? Okay. So, ang sabi po roon, hindi tagutom o tinapay o pagkauhaw sa tubig. Hindi daw po tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig. Anong sabi rito? Kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, isa pong dahilan kung bakit tayo narito? Kasi gutom tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. At ito na po, dumarating na po ang panahon. Ang palad-palad po natin. Kasi itong propesiya na ito sa atin natupad. Inabot po tayo ng propesiya na ang tagutom ay sa sakit. Pero hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig na literal, kundi pagkauhaw, pagkagutom sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God, hallelujah. Bakit? Sa Matthew 4:4, amen, ang sabi po, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen? So ito po yun, nasusulat
hindi lamang sa tinapay, bagamat ang tinapay importante, amen, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Amen. kundi sa bawat salita. Na ito po yung panahon na ginugutom tayo ng Panginoong Diyos sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa bawat salitang nagmumula, namumutawi, lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen. What do you mean by that? Yung salita ng Diyos consists of what? Utos, aral, kalooban niya. Amen? Hello? Hindi lang po tayo mabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabubuhay po tayo sa salita. Ano ibig sabihin po? The word consists of utos, aral, kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mabubuhay po tayo sa utos, aral, at kalooban ng Diyos. Kasi yun po yung nilalaman ng salita ng Diyos. Palagpakan po natin. Kaya hindi po pwedeng, hindi po tayo nakakasamba. Amen? Kasi alam niyo po ba? Pag ako'y tumatayo sa pulpito, nag-iiba ako. Iba-iba yung sinasabi ko. Hindi naman yung pinag-aralan ko, iba-iba kasi nga po, led po tayo ng Holy Spirit. Ang ginagawa po natin, tiis lang, lilinisin lang ang buhay. Maraming sacrifices. Marami po talagang, high risk po ako sa buhay. Risky ang buhay ng pastor. Kapag ang goal ng pastor, narinig natin muli, nabasa ko yun sa Galatians. Ang goal ni Apostle Paul bilang apostles, at ito rin po ang goal ng mga lingkod ng Diyos, lahat ang lingkod ng Diyos sa totoo. Ang goal talaga, at lahat ng Kristiyano, ang lahat ng anak ng Diyos, ay buuin kayo sa Panginoon. Mabuo kayo sa Panginoong Diyos. Ang sabi ni Paul, na nakaranas daw po siya na para siyang nanganganak. Hindi lalaki naman siya. Siguro, nagpaanak si Paul o na-witness niya yung nanganganak. Bakit ganun siya nagsalita? Amen po ba? Malay natin. Amen. Sa panahon pa po yun. Ano pa po yung before 180? Amen po ba? Hello? Amen? So, ibig sabihin, maraming sacrifices, maraming labor pains, maraming sakripisyo. Si Paul sa church, ang dami niyang hawak, Galatian Church, Ephesian Church, Corinthian Church, Philippian Church, ang dami pong churches, ang kanyang hawak. At siya po ay kung saan-saan nakakarating. Kaya nga, wala na siyang palang mag-asawa, single siya. Single for Christ. Maganda talaga ang mga single eh. Ewan ko ba sa mga single, gusto pang magiging dog. Kung katuwang mo, si Mrs. at Mr. sa paglilingkod, mag-asawa ka. Pero kung hindi, it is a suicide. You know? Gusto mo mag-fulfill sa calling mo ng 100%, you cannot do it. Why? Because merong asawang hindi nakakaintindi sa'yo. Hello? Pero kung may asawa kang biyaya ng Diyos, susuporta sa iyo sa paglilingkod ng Diyos, ang panad-panad mo. Kung asawa man lang din napabigat, ayaw sumama sa Panginoon, ay naku po para ka sumakay sa aeroplano na tumalon. Amen po ba? Kasi nga, gusto mo maligtas. Sila naman, crab mentality. Gusto kang, dito ka lang, dito. Magandang buhay ka, entertain mo ako, dito lang tayo, mamasyal tayo, di ba? Oh. Amen! Hello? Pero kung may asawa ka, panalangin yung mga asawa ninyo, talagang magiging asawa nila yung mga biyaya ng Diyos, hindi padala ng demonyo. Amen. Para kayo itrap. Amen po ba? Kayo igambalain, kayo po ay, amen. Pero, tandaan nyo, sinasabi ko, hindi po ako sa lahat ng panahon ay buhay. Amen. Tandaan ninyo, pag may mga panahon na talagang feeling ninyo talagang tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod na maglingkod, sundin niyo po yung sinasabi ng Amen. See to it, pagkapanghapon kang umahayo, makakauwi ka na, amen po ba na pwede ka pa makapagsaing? Ako, nagsasaing muna talaga ako bago ako hayo sa hapon. Amen.
para si Satanas walang pasukin sa atin. Amen po ba? Kailangan habang naglilingkod tayo, huwag tayong magkulang sa ating pamilya. Hindi pwedeng ministry ka ng ministry. Unawain mo ako kasi nag-ministry ako. Ay, hindi lang ganon. Kailangan gampanan mo, sakripisyo talaga. Amen po ba? Amen? Amen. Ikaw, ang hali na wala, lalo ang believer mga asawa, wala pang sinain dito, ganyan ka, samba-samba sa katas. Kulang ka na lang ikaw, dala ko ba yung kaldero? Kulang na siya, dala ko ba yung kaldero si Tart? Pero huwag kang iimik, magsain ka na lang, or next time, magsain ka muna bago ka mag-church. Amen? Ito, para wala pong papasukin ng demonyo sa atin. Kasi, kahit mag-church ka, ang diablo, laging nagano yan, nagmamanman sa'yo, laging yan nagano, paano ka niya wasakin, i-destroy, palungkutin. Amen? Ay, pagkatapos mo mag-Sunday, kinabukasan, ayan na, nag-over 7 na kayo. Amen? Kaya para po dahil gutom na tayo sa pagkauhaw, sa spiritual na pagkagutom at spiritual na pagkauhaw, kailangan po mga kapatid, ayusin po natin ating pamilya. Amen? Situin, tatay ka, lahat well provided. Amen po ba? Huwag kang magkulang. Huwag kang magkulang kay tatay ka, well provided, kasi haharap ka rin sa Diyos. Amen? Huwag kang magkulang. At the same time, naglilingkod ka sa Lord. Ganyan talaga ang mga nalingkod ng Diyos. Amen po ba? Our first ministry is our family. Gagawa ka muna sa tahanan, bago gagawa sa labas. Yan ang ibig sabihin ko, para huwag tayong magkulang. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So mga kapatid ko, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Ang salita ay consists of utos, aral at kalooban ng Diyos. Dapat mabuhay tayo doon sa kalooban, sa utos, sa aral ng Diyos. Hindi pwedeng mabuhay ka ng puro ka ng trabaho, negosyo. Wala kang panahon sa Diyos. Wala kang panahon magbabasa ng Biblia. Amen. Kaya pagdating ng problema, pagsubok, wala. Natumba ka na, sinunto ka lang ng demonyo, pinaiyak ka lang ng demonyo, malungkot ang buhay mo. Wala na. Wala na. Kakatsawat ka na ng demonyo. Bakit? Wala kang lakas. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen. Puro ka lang kain-kain. Pero mag-diet din tayo. Mamaya, paano tayo makapag-diet dito? 2 kainan pupunta namin. Amen! Praise the Lord! So mga kapatid ko, ito po ang kalooban ng Diyos. Kailangan, everyday, hinahawakan mo yung Biblia mo. Kanabitin mo nga uli, kumusta? Kailan mo huling hinawakan yung Biblia mo? Hinawakan at binasa. Hey! Kalabitin mo! Kalabitin mo kasi. Kailan? Kailan daw? Kagabi. Kaya pagdating sa problema wala. Kung ano-ano ating naramdaman. Amen. At kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, lahat ng ating nabasa, ipamuhay natin, pangawakan natin. Amen. Amen po ba? Hindi nagbasa ka na, kalimutan mo na tuloy. Kailangan po hindi ka lang nagbasa, kundi inuunawa mo. At pag naunawaan mo yon, nakain mo yon. Amen. Lakas mo yon. Yeah. Malagpagan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 8, verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba. Mark that word in your heart. Pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya. Oh, church, pag pala tayo minsan, may kakapusan, may kawalan, ginugutom ka pala nun. Nanawa niyo po? Again, kainin po natin ito. Ikaw ay pinagkumbaba niya nang ginutom kanya. Amen? Mag-isip-isip po tayo. At pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala. Okay? Na hindi nakilala ng iyong mga ninuno. Bakit daw pinagpakumbaba kanya at ginutom? Ito po ang dahilan. Upang kanyang maipaunawa sa iyo. Church,
na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Matthew 4:4, Deuteronomy chapter 8 verse 3. Okay? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Hello? Kaya pala tayo minsan, may kakapusan sa kapayapaan, sa kagalakan, pwedeng kakapusan sa pangailangan, ginutom tayo, hinahambol pala tayo ng Lord. Amen. Amen? Kaya pag natanong mo sa buhay mo, bakit ganito? Bakit naramdaman ko to? Bakit yung bahay ko ganito? Bakit ganito pamilya ko? Bakit ganito ang negosyo ko? Ang pag-aaral ko? Bakit ganito ang buhay ko? Amen? Na meron kang hinahanap. Meron kang gusto na mangyari sa buhay mo. Pero hindi siya nangyayari. Why? Pinagpakumbaba kasi tayo ng Diyos. Na dapat daw po natin maunawaan. Dapat maunawaan at maunawaan na hindi lamang sa tinapay na literal nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas, namumutawi sa bibig ng Diyos. Palakpakan po namin ng Diyos na ito. See? Dapat sensitive tayo. Kapag merong hindi natin gusto nangyayari sa ating buhay, huwag ka nang maghahanapan ng masisisi pa. Amen? Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Bakit mo naranasan yun? Huwag kang maghanap sa iba para sisihin sila. Ikaw mismo ang i-check mo yung sarili mo. Amen? Amen. Lahat tayo, ako nag-check din ako. Alam niyo, sa buong maghapon nating buhay, bago tayo matulog, I believe in my heart. Ewan ko ako, kinakausap ako ng Lord. Kung saan ako sumobrang pananalita, kung anong nagiging attitude ko maghapong buhay, chinecheck ko yan ng Holy Spirit bago ako matulog. Kung ano nangyari kanina, kung saan ako nagkamali, di ba ako nagkulang, nakagawa ba ako ng kalooban ng Diyos? Alam niyo po ba, ganun kami ni Holy Spirit, chinecheck niya ako. At pag may nakita ako, ay, nag-high voice ako kanina, nag-raise ako ng voice ko kanina, ganito hindi maganda yung ganito nangyari kanina. Dapat hindi ko sinabi yung kanina. Oh, Diyos ko, sorry po. Amen? Amen. Lord, tulungan niyo po ako na hindi na siya mauli. Sa lahat ng panahon, palunungin niyo po ako na para wala po akong pagsisihan bago ako matulog. Pwede naman tayong matulog na walang pagsisihan, di ba? Kung maingat po tayo maghapong buhay natin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po ba? Ganun po ba kayo? Kung ganun po kayo, congratulations. Nasa atin na ang Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit, siya po ang gigising, tutukaw sa patay nating espiritu, pinatay ng kasalanan matagal ng panahon na minana po natin magmula po yung panahon Eva at Adan. Patay ang ating espiritu nung nagkasala tayo. Amen? Patay. Pero ang Holy Spirit ng Diyos ay ipapadala niya sa atin para gisingin ang patay nating espiritu. Para magkaroon tayo ng ulirat. Amen? Magkaroon tayo ng ulirat sa mga makalangit na bagay. Noon, patay nating espiritu, wala tayong ulirat, di ba? Di naman mahalaga sa atin ang pagsambay. Amen? Hello? Hindi mahalaga sa atin ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, basta alam natin, buhay tayo, malusog, okay na. Tapos, mangangarap tayo sa maghapon na magiging masaya, mag-outing, di ba, mag-morning. Di ba ganyan ang buhay natin noon? Hello? Pero ngayon, bakit tayo nandito ngayon? Kasi yung patay natin espiritu, binuhay na ng Holy Spirit. At ibig sabihin nun, ang palad natin. Walang kakala po natin ang gusto.
Espiritong binuhay ng Holy Spirit, huwag mong hayaang mamatay ulit. Sino ang papatay niyan? Kasalanan. Pagbabalik ka sa kasalanan, papatayin uli ng kasalanan yung binuhay na ng Holy Spirit. Nanonood po ba natin? Amen. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:30, don't grieve the Holy Spirit. Huwag mong pighatiin ang Holy Spirit. Palakpakan pa natin. Kaya pag nandiyan na sa yung Holy Spirit, tinulungan ka niya mabuhay. Ngayon siguro, patay ka nun, siguro nakadilat na ng konti yung mata mo. Hanggang idilat na yun ng Holy Spirit ng totohanan. Amen po ba? Ngayon, dilat na ang mata ng ating Espiritu. At patuloy yung didilat. Pag tayo po nasa perfection na, magiging ganap na ang ating panampalataya. Kaya huwag kang titigil sa panampalataya. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, I pray, hindi ka na mawawala dyan pag Sunday sa kinaupuan mo. Ilaban mo ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kung ayaw ng pamilya mo, ikaw! Ayaw nila eh. Alam naman, ayaw nila. Amen, hindi mo ililigtas yung kaluluwa mo. Iligtas mo yung kaluluwa mo. Amen po ba? Bayaan mo sila, ipag-pray mo lang sila. Pero kung hayaan na, kakalawitin ka nila. Huwag mo kayong umalis. Dito lang tayo. Mamasyal tayo. Mag-monitor. Mainit kayo. Mag-swimming tayo. Sabihin mo, sweetheart, anak, mahal ko, Sunday is Lord's Day. Amen! Amen. Sunday is Lord's Day. Sabi roon, hindi lang po tayo sa tinapay mabuhay, kundi doon po sa utos, sa aral, sa kalooban ng Diyos sa salita niya. Kaya kung Sunday ay Lord's Day, dapat mabuhay ka doon! Amen! Parapakan po natin ang Diyos sa buhay. Praise God! So remember, church, na kapag tayo ay medyo mabigat, may usapin sa ating buhay, hindi naman masama mag-check. Meron ba akong pagkukulang kaya? Saan ba akong kukulang? Bakit ganito nakakasingit si tanim? Amen? Hindi naman pabibigatin ng Lord yung buhay mo eh. Amen po ba? Mabuti ang Diyos eh. Si tanim lang talaga napapabigat sa buhay mo. Nagpapalungkot. Kaya pwede ba? Kayo humayo-hayo kayo. Huwag kayong puro love yun sa bahay. Ay nyo humayo. Sige, sagapin nyo lahat ng problema at pagsubok sa bahay. Amen po ba? Pag humayo ka, masaya ka. Amen, kasi kasama mo si Jesus na magpapasaya sa'yo. Amen po ba? Eh, ayaw natin humayo, ayaw natin lumabas ang tanan. Kaya lahat ng problema, pagsubok ng buhay, langhap na langhap mo, sagap na sagap mo. Amen? Hello? Pero kung mahayo ka, may problema man sa buhay, may problema sa bahay, may problema sa sarili, amen? Hello, ano mangyari? Ang Diyos ang maghahanap ng solusyon sa problema mo. Dahil yung problema ng Diyos sa kaligtasan ng marami ay siyang ginagampanan mo. Amen? Ano naman po ba natin? Amen. Kaya, katabi mo, labas-labas din ang bahay, hayo-hayo din. Mas labas din. Puro na lang solusyon sa pangailangan. Puro na sa tinapay na literal. Amen po ba? Pumunta naman tayo sa tinapay ng Diyos. Amen! Kaya tuloy, nagmungha ka ng pasas, imbis na ubas. Amen? I was so blessed. Nung Amen. last week, kung di ako nagkamali, nagkita-kita po kami ng mga doctors, no? Pumasyal po ako doon kasi may laboratory ako. Alam niyo, good. Talagang, I was so blessed sa Panginoong Diyos. Kasi, di nagkakita na kami ng mga mukha. Yung mga puti ng buhok. Nagkita-kita kami. Iba na talaga ang mukha nila kasi almost 10 years ago. Wala na ako sa clinic. Sabi nila sa akin, hala, si Ling, siya pa rin, hindi nagbago. Palakpakan mo natin sila. Sabi ko, glory to God, praise the Lord. Amen? Kasi nga po, ang sikreto, si Lord sa buhay mo. Amen! Kaya, alam niyo, masarap maglingkod sa Panginoon.
sige, uubahin ka pa dyan ang gusto. Amen po ba? Kaya I was so blessed. Sabi ko, praise God. Sabi ko, I got it. Sabi ko, oh, nakuha ko yung sikreto ng buhay. Amen. 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 Kasi sa loob ng tahanan, pag nakita mo yung mukha ng bawat isa, praise the Lord. It's the Lord. Malulungkot ka. Marinig mo, puro ganon, puro reklamo ng buhay, puro bigat ng buhay, puro problema, puro kalungkutan, puro takot, puro pinag-usapan problema. Labas naman tayo para pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya mo ba? Mag-church naman tayo para marinig natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Makarinig tayo sa salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng mikrobyo na sumanib sa iyo, magsisialisan yan lahat. Ang lahat ng virus makawala ng visa dahil makapangyarihan ng salita ng Diyos ay narinig mo. Amen. Amen? Ayan mo rin ang Panginoon Diyos. Kaya nga ako, kahit may apo, hindi pwedeng yung apo ko can move me. Sabi nga, let nothing move you. Hindi ako ang makakapagpatigil sa akin sa bahay. Amen? Pagkakasabay ni Satanas, bangka kung anong mangyari sa apo mo. Sabi ni Satanas, ibibitin kita. Satanas, ikaw ibibitin ko. Si Jesus ang magbibitin sa'yo in Jesus' name. Nananagot pa, no? Fear is not from the Lord. Lagi po natin pinapaulit-ulit yan. Huwag tayong matakot, huwag tayong matakot. Amen po ba? Amen. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Eh, dapat hindi tayo natatakot. The topic po natin yung fear is just fabricated by the devil. Pinafabricate niya sa kaisipan mo. Amen? Pinaglalaroan ka niya, huwag mo hayaan paglalaroan ka ng devil. Amen? So church, tayo po ba sa maikling pag-aaral na ito na bless po tayo? Natututo tayo?